Kadalasan, napakarami nating reklamo sa buhay. Mas madali nating mapansin yung mga bagay na wala tayo kaysa sa mga pagpapalang nasa harapan na natin. Isang maliit na inconvenience lang, parang natatabunan na kaagad yung mga napakaraming dahilan para magpasalamat. Nagrereklamo ka dahil weekdays na naman at back to work na naman. Pasalamat ka at may trabaho ka pang binabalik-balikan na pantustos sa iyong mga pangangailangan. Samantalang yung iba, pudpud na yung mga swelas ng sapatos sa kakabalik-balik sa pag-a-apply at pagsasubmit ng resume. Pero wala pa rin tumatanggap sa kanila. Nagrereklamo ka dahil pagod ka, dahil napapagod ka at pagod ka na. Pasalamat ka at nararanasan mo pang mapagod. Ibig sabihin, nagpa-function pa ang lahat ng part ng katawan mo. Yung iba, gustuhin man nilang mapagod, hindi na maaari. Lantang gulay na sila, isinusuko na sila ng kanilang mga karamdaman. Nagrereklamo ka dahil itlog na naman yung pabaon ni nanay para sa lunch mo. Pasalamat ka dahil kahit na itlog ay meron pang ipinapabaon sa'yo para makain mo sa oras ng lunch. Samantalang yung iba, umaasa na lamang sa mga mumong nalalaglag sa mesa at halos natutulog sila na kumakalam ang kanilang mga sikmura dahil walang makain. Nagrereklamo ka dahil paulit-ulit ang buhay. Pasalamat ka sa Diyos dahil may paulit-ulit ka pang buhay na nauulit upang maitama mo yung mga pagkakamaling dapat mo maitama sa harapan ng dakilang Diyos. Samantalang ang iba ay naubusan na ng pagkakataong maulit pa ang kanilang buhay. Sa halip na muli mong bigkasin ang mga katagang nakakainis, nakakasawa, nakakapagod, nakakabagot, subukin mong bigkasin ang salitang salamat sa Diyos. Salamat Panginoon sa buhay na kaloob mo, sa trabahong mayroon ako, sa mga pagkain sa mesa na mula sa iyo. Salamat Panginoon sa mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan. Salamat Panginoon sa kalusugan, sa panibagong araw, sa panibagong pag-asa na kaloob mo. O diba, ang sarap sa pakiramdam. Alam mo yung malimit na kareklamuhan sa buhay. Madalas nag-iimbita yan ng kabigatan, kaguluhan, kagulumihanan, at nag-iimbita rin yan ng sakit. Kapag ang reklamo ay napalitan ng pasasalamat, mapapansin mong gumagaan ang iyong puso. Hindi man kaagad magbabago ang iyong sitwasyon, mababago naman ang iyong pananaw sa buhay. Kapag nabago ang iyong pananaw sa buhay, makikita mo kung gaano katapat sa iyo ang Diyos. 1 Thessalonians 5:18, In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Gentle reminder, gratitude changes everything. It shifts your mind from what's lacking to what God has already provided. The more you thank God, the more you'll discover the countless reasons to be thankful for every single day. Have a blessed and a wonderful day. God bless you.